Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 15, page 193 ng textbook. Nasa grammar part na tayo. First grammar natin, 동사 plus 으려던 참이다. So, explanation muna tayo. 말하는 사람이 가까운 미래에 어떤 일을 하려는 생각을 갖고 있었음을 나타낸다. So, sabi, yung nagsasalita daw or speaker ay sinasabi niya, no, yung kanyang naiisip na gawin na isang bagay in the near future. Okay, so paano yon sa English? Pwede nating isipin yung ganitong expression. I was, so pwedeng lagyan ng just, yan, or minsan wala, okay lang din. I was just about to, tapos kung ano yung verb or yung action na naisip mong gawin. Okay? So sa Tagalog naman, minsan pwede itong expression na to. Sakto. Kaya, tamang-tama. Yan. Tamang-tama. Or, plano ko sana. Or, plano ko na. Tapos, sana, pwede din, no? So, balak ko sana. Yan, plano ko sana. So, paano yan? Paano ganyan yung, pagkakatranslate? Kasi nga, ang explanation, no? Yung speaker, may gusto siyang sabihin na naisip niyang gawin. Okay? Which is, mangyayari na in the near future. So, parang naisip ko ngayon, tapos sakto, may nangyaring something. For example, ito, yung sa natin, no? Picture natin. So, may naisip akong gawin, tapos may tumawag. Kung ano yung naisip kong gawin, yun din yung gustong sabihin nung tumawag sa akin. So, kaya ako nasabi itong mga expression na to. Uy, sakto, naisip ko nga din gawin yan eh. Uy, tamang-tama, yan nga din yung naisip kong gawin. Or bala ko nga gawin yan. Okay, so yun si 으려던 참이다. So, example tayo. 선생님, sabi niya, 이ring 씨, 그 문제는 어떻게 됐어요? So, kinakamusta niya si, 이ring. Sabi ni teacher, 이ring, ano na yung nangyari dun sa, problem mo? Sagot ngayon si 이ring, 안 그래도 잘 해결됐다고 문자를 드리려던 참이었어요. So, ano ibig sabihin nun? I was just about to text you to say that it got resolved well. Okay, so sabi niya, magte-text nga po sana ako para sabihin na na-solve na po siya ng maayos. Okay, kumbaga naayos na yung kung ano man yung problem na tinatanong ni 선생님. So dito, 드리다 yung ginamitan ng 려던 참이었어요 na grammar. So from the word 드리다 or 주다, so again, no, yung 주다, ang honorific form niya is 드리다. Okay, to give, ibibigay niya yung text message, okay, to send. Simply saying na to send the text message kasi nga si teacher yung pagsasenda niya, kaya naka-honorific form. Okay, so 드리다, drop mo si da, and then inad niya yung 려던 참이었어요. Okay, again, yung ibig sabihin nung sagot ni 이ring, magsasend nga po sana ako ng text message para sabihin na naayos na po yung problem. Okay, so naisip niya pa lang na mag-text, tapos sakto tumawag na si teacher para itanong sa kanya yung about dun sa naisip niya din na sabihin kay teacher, no, about nga dun sa problem. Okay, so another one. 점심 안 드실래요? 저는 지금 먹으려고요. So sabi niya, hindi ka ba kakain ng naka-dushida pala yan. So hindi po ba kayo kakain ng lunch? Ako po kasi ay kakain na ngayon. Balak ko nang kumain ngayon. Tapos sagot yung kausap niya. So malamang mas mataas si na, no? Kasi naka-드실래요 yung kanyang form. So sabi ni na, 같이 먹어요. 저도 마침 점심 먹으려던 참이었는데 잘 됐네요. Sabi niya, sabay na tayo kumain. 저도 마침, tapos yung 마침, no, parang sakto, naisip ko nga din na kumain na ng lunch. So, 잘 됐네요. So, parang tamang-tama. So, di ba, nandito yung mga binanggit ko, no? Sakto, tamang-tama. Yan. Kumbaga, naisip na nina na kumain din, tapos sumakto, no, na tinanong siya niga about dun sa naisip niya. So, yun yung gamit ni 으려던 참이다 na grammar. Naisip mo pa lang yung bagay na gawin,
tapos sumakto na may nangyaring something, pwedeng may taong nagtanong sa'yo or may situation na nangyari, na pwedeng nag-a-agree or in sync dun sa naiisip mo or balak mo na gawin. So, dito, yung dinugtungan ng grammar na 으려던 참이다. So, ito, no. This time, 으려던 naman siya. Kanina, 려던. So, this one, 으려던 참, tapos yung 참이다, may kadugtong pa na isang grammar, which is yung, hindi pala isa, dalawa pala yan, no? 였는데, past tense, tsaka yung 는데. Kasi nga, may dinugtong pa siya dito sa dulo. So, anyway, 먹다, yung verb natin. Third example natin, 지금 출발하려던 참이었습니다. So, sabi niya, no? I was just about to leave now. Okay? So, plano ko na nga na umalis ngayon. Sakto. Bala ko nang umalis ngayon. Okay, o tamang-tama, paalis na ako ngayon. So, pwedeng ganun yung mga ibig sabihin, no? So, next. O, bago pala tayo dito sa sunod, ano nga ulit yung dinugtungan dito? Yung 출발하다. Okay? And then, 친구에게 사과를 하려던 참이었는데 친구가 먼저 미안하다고 했어요. So, dun daw sa kaibigan niya, plano niya na mag-sorry or apologize. So, yung sagwa dito is to apologize, no? Hindi ito yung mansanas, okay? So, sagwa, yung apology. So, sabi niya, I was about to apologize to my friend. But my friend did apologize to me first. Okay? So, sabi niya, no? Naisip niya na nga daw or sakto na balak niya nang mag-sorry dun sa kaibigan niya. Kaya lang sumakto din na yung kaibigan niya yung naunang nag-sorry. Kumbaga, sila, no? Nagtugma yung kanilang iniisip na mag-sorry sa bawat isa. Okay? So, dito, sa rule natin, we have 으려던 참이다 tsaka 려던 참이다. So, kay verb mo lang siya dinudugtong. Pag may 받침, 으려던 참이다. Pag walang 받침, 려던 참이다. Okay? 먹다, 앉다. Parehong may 받침, kaya 으려던. Yan. And then, yung mga nandito, sa baba, wala silang 받침, no? After i-drop yung da. That's why, 려던 참이다. And then, yung ating irregular verb na 열다, drop mo si da, ends with real 받침. So, anong nangyari? 열려던 참이다. So, 려던 din yung idadagdag. Okay, so paano pag palda to sell? Magiging pal려던. Ayan, so example, may nagtanong sa'yo, uy, bilhin ko na yung ano mo, KIIP book level 2 mo. Tapos sakto naisip mo din palang ibenta. Ay, tamang-tama, naisip ko nga ding ibenta yun eh. 잘 됐네. 팔려던 참이었는데. Okay, so ganun ang example, no? So, yan yung ating first grammar. So, dito tayo activity number 1. Sabi dito, 보기와 같이 친구와 이야기해보세요. So, example tayo. We have 사과하다. So, again, no? Mag-sorry or to apologize. Sabi, 화해하고 싶으면 먼저 사과하세요. So, ano ibig sabihin nun? Kung gusto mo na, to make peace, apologize first. So, kung mga bata, no? Kung gusto mo magkapatid tayo, mag-sorry ka muna. And then, sagot siya, 네, 그렇지 않아도 사과하려던 참이었어요. So, kahit hindi mo man sabihin, yun na nga din yung bala kong gawin, mag-sorry sa'yo. Okay? So, yep, I was just about to apologize anyway. Okay, so, dito tayo sa number 1. Ito yung situation natin. 다른 사람에게 도움을 청하다. So, sa ibang tao daw ay asking for help ka, no? So, ito, sabi niya, 너무 힘들면 다른 사람에게 도움을 청해보세요. So, paano na yung gagawin natin dito? Sasagot tayo, no? So, 네, gayahin lang natin yung format ng sagot sa example. 그렇지 않아도. So, pwede natin baguhin tong 그렇지 않아도 na gawin nating 안 그래도. So, same lang po yung ibig sabihin yan, no? Magkaiba lang ng pagkakagamit or pagkakasulat or style. 네, 안 그래도. Tapos, pwede na nating, so, 사과하다. 다른 사람에게 도움을, so, 다른 사람에게, ayan, 도움을, tapos, 청하다. Dito natin dudugtong yung ating
grammar. 청하려던 참이었어요. Yan. So, dito, dahil walang batchim si 청하다, drop mo si da, that's why 려던 lang yung dinagdag natin, no? 청하려던 참이었어요. And take note na yung 참이다, lagi siyang naka-past tense kasi nga, naisip mo na siya na gawin or binalak mo na siyang gawin. Sinabi mo na lang. Okay? So, 청하려던 참이었어요. And then, dito tayo kay number 2. 상담을 받다. So, yung question. 그런 문제는 상담을 한번 받아보면 어때요? So, sabi niya, yung ganong klase ng problem or issue, ano kaya if you try to ask for consultation or get a counseling? Okay? So, dito, ang sagot natin, ne. So, palitan natin yung angredo natin, gawin natin 그렇지 않아도. So, lalaroin nyo lang, no? 그렇지 않아도. Tapos, ito na. 상담을 받다, magiging 상담을. So, 받다, may 받침, magiging 받으려던 참이었어요. Okay? Next, number 3. 건강을 위해서는 운동을 꼭 해야 돼요. So, para daw sa health, no? Kailangan na mag-exercise. So, sagot tayo, 네, 그렇지 않아도. Tapos, dugtong natin to. 건강을 위해서, 운동하다. 건강을 위해서, yung 운동하다 yung dudugtungan natin. So, 운동하, walang 받침, 려던, 참이었어요. Okay, I was just about to exercise. Kasi nga, para sa health. Okay, or naisip ko na nga din na mag-exercise para sa kalusugan. Number 4. 늦지 않으려면 지금 출발하는 게 좋을 거예요. So, para hindi ka malate, umalis ka na ngayon. Okay, so ngayon ang magandang oras para umalis ka. So, 지금 출발하다. So, 네. 안 그래도 지금 출발하려던 dugtong na lang natin dito. 참이었어요. Okay? So, yun nga din yung bala ko na umalis na ngayon. 네, 안 그래도 지금 출발하려던 참이었어요. Okay, so dito tayo sa number 2. 친한 사람과 텔레파시가 통한 것이 있어요. 의리어던 참이다를 이용해서 이야기해보세요. So, dito, no, ang ganda nung sinabi niya na word. Ayan. So, telepathy. Telepathy. Ayan. So, ito, hindi ko naisip kanina, no. Tama. Isipin natin na, no, yung telepathy, no. Naisip ko, tapos naisip din nung other person. So, sakto ko, kumbaga, nauna niyang sinabi or nauna niyang ginawa yung naisip kong gawin. Okay? So, ito, example niya. 지갑을 사려던 참이었는데 친구가 지갑을 선물해 주었어요. Anong sabi dyan? So, naisip ko na bumili ng pitaka. Sakto, yung kaibigan ko, niragaluhan ako ng pitaka. Okay? So, kumbaga, nagkaroon ng telepathy sa kanilang dalawa. So, isip ka lang din, no? Ano yung parang ganong pangyayari sa'yo na iniisip mo pa lang, ginawa na nung kaibigan mo. Okay? So, example. Kunwari yung situation natin, magkasama kayo ng kaibigan mo sa gisoksa or sa dormitory. Tapos, naisip mo na kumain ng pizza. And then, sakto, yung kaibigan mo, nagkaroon kayo ng telepathy yan. Kahit hindi kayo nag-uusap, nag-order na siya ng pizza. Since pareho naman kayo ng tinutuluyan, so pareho kayo nakakain nun, di ba? So, yan, sabihin natin. 오늘 피자를 먹으려던 참이었는데
마침. sakto, no? 마침 친구가 피자를 이미, no? Parang in advance ginawa niya na, no? 시켰어요. Okay, 시켰어요. Nag-order na siya. Okay, so yan. Ito example natin. And again, hindi na natin pinahirapan yung sarili natin. Ginaya lang natin yung format dito, no? Yan. 느려던 참이었는데 pinalitan lang natin yung pizza, yung gigap ng pizza, yung noun natin. Tapos, yung 선물해줬어요, ginawa lang nating 시켰어요. So, kung ano yung ginawa sa pizza, binili or in order, no? So, that's for first grammar ng ating level 3, unit 15. 느려던 참이다. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.